guys! Welcome back to my channel. If you're a mom or an expecting mom or even a dad at interesado kayo sa lahat ng bagay about motherhood, parenting, and all that, this is the right channel for you, kaya subscribe na. So for today's video, gusto ko sana i-share sa inyo yung mga items na tingin namin is essential for the first couple of months ng baby ninyo. 2 months na si Zion ngayon at before ako nanganak, ang dami namin pinamili na talagang hindi namin nagamit. And so, I think it will be helpful for you to know kung ano yung mga items na ito. So, without further ado, let's begin. So, for the first few items, hindi ko naman na siguro kailangan pakita sa inyo kasi alam niyo naman na itong mga to. First is the newborn clothes, yung mga baru-baruan. Merong frog suits. Yan, yung frog suits actually, mas prefer ko yun kay Zion kasi medyo nakahasal kami sa kanya pagdating dun sa medyas niya dahil lagi siyang sipa na sipa at natatanggal yung medyas niya. So kapag naka-frog suit siya, hindi ganun kahasel para sa amin. Next is nursery pillow. Ito, gamit na gamit talaga namin to until now. Dito kasi namin siya laging hinihiga. Diyan din namin siya pinapatami time. Mas prefer din ni Zion yung nandun siya, naka-elevate siya, especially kapag after milk. Ganyan, para hindi siya naglulungad. At syempre, since napag-usapan na rin natin ang paglulungad, kailangan din natin ng burp cloths. Yan talaga gamit na gamit namin yan. As in, as much as possible, kung kaya nyo bumili ng maraming ganito, maraming burp cloths or maraming lampin, mas okay para hindi kayo laban ng laba. Kami kasi, bumili kami ng ilang sets lang ng lampin thinking na hindi naman namin kailangan yun. So, medyo nagsisisi kami ngayon dahil laba kami ng laba. Ngayon, kung hindi nyo naman prefer yun, pwede rin kayo bumili ng bib. Actually, yung bib, okay din naman yun. Kaya lang kasi ako medyo may anxiety kasi ako, ayoko yung medyo naka-ano sa leeg ni Zion. Kasi natatakot ako baka basakal, ganun. So, hindi ako bumili talaga ng bib. Talagang ang binibili ko is lampin or yung mga usong burp cloths ngayon, ganyan. Okay, next one is yung mga blankies. So, para sa amin, napaka-importante ng blankies kasi lagi kami naka-aircon. Yan, para hindi pasukan ng lamig si Zion masyado. So, next, ito, ginamit lang namin for the first month ni baby. Actually, ngayon, hindi na namin masyado ginagamit to. Pero, it's up to you kung gusto nyo or kung gaano katagal nyo gustong gamitan yung baby nyo nito. Socks and mittens. Ayan. So, yung mittens, nag-stop na kami nito since the time na pwede nang gupitan ng nails si baby. When it comes to socks naman, hindi na kami gumagamit ng socks ngayon. Kasi it helps in the brain development of the baby. So, yun. And then, the next one is yung baby towel. Ito, syempre, gamit na gamit to dahil lagi natin nililiguan ng baby. Na kapag tanong-tanong ako, but please don't quote me on this, when it comes sa pagpapaligo ng baby is okay any time of the day as long as syempre hindi naman malamig yung panahon. Kasi very important din na ang baby is laging malinis. Meron kasabihan yung iba, na hindi sila pwedeng liguan for the first week or first 2 weeks or even the first month ng pagkapanganak nila. Pero again, it's up to you. Of course, it's your decision, your preference kung kailan nyo gusto liguan yung baby ninyo. So, the next few items, ito, ipapakita ko sa inyo. And ito guys, hindi ito sponsored. Gustong-gusto ko lang talaga yung items nila kasi number 1, very affordable. Number 2, effective din naman talaga tong mga items na ito. So, sisimulan ko sa Calendula Barrier Cream. Sorry, meron akong notes kasi ang dami nito eh. Ito yung, itong mga items na to, mga binili ko from Tiny Buds. Lalagay ko na lang yung link ng mga items na to sa description. So, this one is the Calendula Barrier Cream. Ito, gamit na gamit talaga namin to. Actually, pangalawang na namin to, tube. And a little goes a long way with this one. Kaya gustong-gusto ko siya kasi ever since na pinanganak si Zion, never siya nagkaroon ng rashes. And of course, syempre may kaakibat ninyo na diligence sa pagpalit ng diaper. Kami ni Daddy, nagpapalit kami ng diaper ni Zion at least every 2 to 3 hours. So that's my tip para hindi magkaroon ng rashes ang baby ninyo. And then the next item is yung Calm Tummies.
Ito, gamit na gamit talaga namin to. And so far, it works for us. How this works is talagang tutulungan niya na ma-release yung gas ni baby. And then may instruction siya sa likod na kailangan nyo lang naman i-follow yon. I think this is a case-to-case basis, so please don't quote me on this. Pero so far, I love this. Next one, sleepy nights. Ito namang sleepy night. Sleepy time pala. Itong Sleepy Time Natural Baby Massage Oil, ito naman, ginagamit ko kay Zion pag bedtime. Or kapag medyo, sinusumpong siya sa gabi. I-rub ko sa kamay, tapos papaamoy ko lang sa kanya. And I love this one kasi yung scent niya, very relaxing din talaga. Next is yung wipes. May dalawang klase kaming wipes na ginagamit. Which is this one. Ito yung isa, yung dry wipes. And this serves as parang tissue or anything. Hindi ako gumagamit nung talagang yung normal tissue kasi medyo rough yung texture nun eh. Ito kasi, very soft lang siya. Talagang good for delicate skin ni baby. Ang dami niyo pwedeng paggamitan actually. So, this is a good buy. And then also we have this one. Yung wet wipes nila. Actually, hindi lang ito yung klase ng wet wipes na meron kami from Tiny Buds. Meron din kami yung may cologne, pero alcohol-free lahat and water-based lahat. And everything is really good for the delicate skin of your baby. Para sa akin, love ko lahat ng wipes nila. Na-try ko na lahat ng klase ng wipes nila. So, okay naman siya. Hindi naman nagkaroon ng effect sa skin ni baby. And very, very mild lang din talaga. Now, this one, siguro ang isa lang comment ko about this is medyo nahihirapan kaming kunin yung pieces kapag kailangan namin siya. Kasi medyo dikit-dikit siya eh. So, yun. I hope that Tiny Buds would improve that part. Pero ito, so far, okay. Very good. And then next one, we have the diaper changing spray. Ito naman, nakatulong din siya talaga sa pag-iwas sa rashes ni baby. At the same time, ang purpose kasi nito is tinatanggal niya talaga yung residue. Kasi minsan, kapag nagpupunas tayo ng wet packs ni baby after poop, ganyan, or wee-wee, hindi natin alam kasi na meron pa talagang residue yun eh. Next one is the Gunaway Stick-Ons. So, ito naman yung Gunaway Stick-Ons. Ang purpose naman nito is stick nyo lang to sa any part ng clothing ni baby. Just as long as hindi siya malapit masyado dun sa mouth, of course, sa hands. And ang purpose nito is para siyang mosquito repellent, ganon, for babies. And then, the next item is yung cleansing splash. So, etong cleansing splash, ang kasabay nito is etong dry wipes. Ito yung lagi namin ginagamit magkasama. And ang purpose namin for this one is yung mga lungad. So, minsan kasi diba naglulungad yung baby or nagdi-drip yung milk, tas napupunta sa leeg. This one is very mild. Meron silang dalawang klase nito. What we have is yung extra sensitive na version. So, ayun, very good and very mild for your baby skin. Next is Bubu Cold and Hot Packs. So, itong Bubu Cold and Hot Packs, ginamit namin to nung nagpa-vaccine si Zion. So far nakakaisang vaccine pa lang siya and scheduled for the second one. Nung first vaccine niya, kasi diba usually kapag nagpapa-vaccine, ina-advise ng doctors na i-hot compress, tapos i-cold compress, ganun para hindi mamaga. Itong Bubu Hot Packs, napaka-helpful niya kasi una sa lahat, yung size niya is very fit lang talaga for the baby. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit. Like, talagang swak na swak siya for the baby. So, hindi kayo masyado magka-adjust. Madali lang din siyang gamitin. For hot, kailangan nyo lang siya ibabad for 5 minutes sa hot water. And then, for cold naman, lalagay nyo lang siya sa freezer. Ngayon, yung itsura niya, guys, ganito. Ito, nilagay ko na sa freezer kasi apart from using this dun sa vaccines ni baby, minsan pag minamigraine ako, ginagamit ko din to, talalagay ko sa ulo ko. Since hindi ako masyado mahilig maggamot, at the same time, since breastfeeding ako, hindi ako pwede mag-mefenamic. So, ganito lang yung ginagawa ko. Ayan, ganito yung itsura niya. Ito yung mas maliit, ito yung mas malaki.
Pero you can use it however. Parehas sila pwede sa hot, parehas sila pwede sa cold. Okay, and then next one is the breastfeeding cleansing mist. Ano lang to, optional, especially kung hindi naman kayo magpapa-breastfeed, so you might not need this one. Pero kung magpapa-breastfeed kayo, I suggest you use this also. Ito yung pang-cleanse ng nipple to make sure na, syempre, sanitized yung ating nipple before mag-latch si baby. So, very mild lang to, and also, it's okay for the baby to latch even after cleansing it with this. So, for the next ones, ito, very controversial tong item na to. Hindi ko na rin papakita kasi gamit ni Zion ngayon. Pero very controversial tong item na ito, which is yung pacifier. So, we use the pacifier mostly dahil si Zion, meron siyang ugali na gusto niya na lagi siyang naka-chup-chup. Even if busog na siya, gusto niya lagi siyang nakalatch sa akin. Which is, yun yung problema namin ni Daddy kasi na-overfed siya. And one of the things or one of the solution that we thought of is using pacifier. Ngayon, I don't know if this is true. Again, don't quote me on this. Pero we did the research and sabi naman nila that pacifiers can help prevent SIDS or yung sudden infant death syndrome. Yun mo, kalimutan ko na. Sudden infant death syndrome. Pero again, it's up to you. It's, you know, maybe you can do your own research then. Kung feel nyo na okay sa baby ninyo mag-pacifier, then it's up to you. If not, it's also okay. So, pero for us, the pacifier really helped us na hindi ma-overfed si Zion. Okay, the next one is thermometer. So, you can use any kind of thermometer except for, of course, yung mercury grade. Pero, alam ko, hindi na yata din sila nagre-release nung, yung mercury na thermometer eh. Ayun. Yeah, actually, mas maganda yun, pero wala na yun ngayon. First couple of weeks ni Zion, lagi kaming nag-check ng, ng temperature niya. Kasi doon namin din binibase kung nilalamig ba siya or nainitan ba siya, ganon. Ito pala, makwento ko lang. Alam niyo ba na nung pagkalabas ni Zion, lahat sila dito sa bahay may sakit. Ako lang, tsaka si Zion yung walang sakit that time. Kaya kinailangan talaga namin to ng sobra nung time na yon. Kasi talagang sobrang tutok namin dun sa, sa health niya at that time since maraming ang may sakit sa bahay. So, ayun, ito, very important talaga to na nasa bahay ninyo. Next one is, ito, nail trimmer. So, dalawa tong papakita ko sa inyo. Isang nail trimmer, isang nail cutter. Ayan. So, ito yung nail trimmer, guys. And ito yung nail cutter na ginagamit ko naman ngayon kay Zion. Itong nail trimmer, ginamit ko siya for the first few weeks ni Zion. Malalaman nyo naman yan kapag malambot pa yung nails niya. Mas maganda ito ang gamitin compared dito. Most especially kung takot kayo na maggupit ng kuko ng baby, mas maganda to. Iwas sugat, iwas problema. Yun. Ito naman, itong nail cutter ginagamit ko ngayon kay Zion kasi mas malalaki na yung daliri niya at the same time, matigas-tigas na yung mga nails niya. So, ayan. Importante din to, guys. Next one is alcohol. Ayan. Of course, kailangan may alcohol tayo. Hindi ko to ginagamit kay Zion, pero ginagamit ko to for everyone in the house. Bago humawa kayo Zion, especially pag galing kayo sa labas, or may hinawakan kayo na dirty, ganyan, kailangan mag-alcohol muna bago humawak sa baby. Number 1 rule. And then next one, we have mask. Ayan, importante din sa amin yung mask. Wala akong mask na dala ngayon dito, pero yun, importante yung face mask, guys, kasi especially kapag meron kayong flu, kapag sinisipon kayo, or may inuubo sa inyo, or may ina-allergy sa inyo, at atching na atching, importante na nakamask sila. Next is hair tie or clamp. Ito, hair tie and clamp. Ito, kung mahaba yung buhok nyo, katulad ng sa akin, maganda na meron kayo laging hair tie or clamp.
Kasi, syempre, kailangan lagi nakataas yung buhok. Hindi pwedeng napupunta yung buhok nyo kay baby. Okay, next one is breast pump. So, if you're breastfeeding, kailangan nyo rin mag-breast pump. Ngayon, yung recommendation ko for the breast pump, itadrop ko na lang din sa link. Itadrop ko na lang din sa description. Since napag-usapan na rin natin yung breastfeeding, no, kailangan din syempre natin ng milk storage. So, meron akong dalawang klaseng milk storage here na gusto ko ipakita sa inyo. Una is for breastfeeding, and the other one is for formula. Si Zion is mixed. So, nagbe-breastfeed siya and nagpo-formula siya minsan. So, ito guys yung dalawang storage. Ito yung recommendation ko for the milk storage for breastfeeding. Ang mura lang nito guys, and 10 pieces to. This is from Happy Puppy. And then, ito naman yung ginagamit namin. Yung nakabibili lang sa Mercury Drug, yung Baby Flow. Nasa stock siya actually. Tatlo to nasa stock siya. Ito ginagamit namin to pagka lalabas kami, ganon. Or minsan kapag kagabi, tapos para lang hindi na kami labas ng labas papunta ng kitchen, ganyan. So, ito ginagamit namin to for nighttime. So, for the next few items, hindi ko ulit mapapakita sa inyo kasi medyo may kalakihan na itong mga ito. Pero, eto, trolley. Yung trolley na lalagyan ng mga items, guys, ng baby. Ayan, importante yan. Marami din ganito sa SM, pero kung magiging practical tayo, guys, sa Shopee na lang kayo bumili kasi mas mura dun. Na-compare na namin ni Daddy ito before. Nabubulol na ako. And yes, proven naman na talaga mas mura sa Shopee pag doon kayo bumili. So, and then the next one is bathtub. Ayan, bathtub, very important for the first, few months, probably half a year ng baby ninyo. Baskets. Ayan, meron akong mga basket na binili, like this one. Ayan, like this. Yan, ganito yung mga basket. Pumili ako ng ganito mga basket, guys, as parang storage ng mga kung anek-anek. Ayun. Okay, next is air purifier. Ayan, napaka-importante ng air purifier, especially kung medyo exposed kayo sa mga usok sa labas, ganun, katulad dito sa amin, minsan may nagsisiga sa labas, minsan naaamoy namin hanggang sa loob, so, importante may air purifier, ganun. So, nakakatulong din yan pang tanggal-tanggal ng mga kung ano-anong particles na kumakalat sa bahay ninyo, especially kapag may mga allergy yung mga nasa paligid, or may mga sinisipon or inuubo, yan, importante yan. Next, stroller. Yan. Itong stroller, ito yung binili namin the very last minute na. Kasi syempre, ito yung pinakamahal. Pero yun, bumili kami ng stroller. Very important to, guys. Especially kapag kaalis kayo, punta kayo ng doctor's appointment, mga ganyan. Importante na meron kayo stroller kasi mas magiging comfortable yung baby ninyo. At the same time, mas magiging comfortable din kayo sa lakad nyo. Next is baby swing. Ito, siguro optional din to, pero masasuggest ko din na bumili kayo ng baby swing. Sa amin, nakatulong to in a bit kasi, yun nga, nagsiswing siya mag-isa. So, hindi na namin kailangan magheli kay Zion kapag kakailangan niya. Especially kapag nag-work ako. Kasi minsan, gising si Zion habang may work kami. So, nilalagay namin siya doon, which is beside lang din ng working station namin. Para at least may entertainment siya, ganon. Tapos kinakausap-kausap din namin habang nagtatrabaho kami, ganon. So, yan. Very helpful naman siya for us. Next is yung stimulus cards. Itong stimulus cards, I don't know pero sabi nila, na ang baby kasi hindi pa talaga fully nakakita yan. Pero nakakaaninag sila ng black and white. So, ito, bumili ako ng stimulus cards for Zion. Kapag wake up time niya, ito yung nagiging, namin dati, nagiging parang entertainment niya, parang nagiging bonding namin. Si Andrea, yan, minsan nilalaro niya si Zion with these cards, ganun. Next one, lamp. Ayan. Importante yung lamp sa amin, especially sa babies ninyo, kasi ang babies talaga, mas calm sila, mas comfortable yung feeling nila kapag dim or kapag madilim.
Pero syempre, hindi naman pwede like totally lights out dahil kapag may nangyari sa baby, hindi natin agad makikita, 'di ba? So, kailangan meron kayong lamp. Next, so kung meron kayong spare phone, guys, pwede niyo siyang gamitin as baby cam. Instead of buying like a baby cam talaga na medyo on a pricey side. Ang ginagawa kasi namin ni Daddy, meron kaming spare phone dito. Ayan, meron kaming spare phone dito. This is the Huawei Nova 5T. Ito yung ginagamit namin as baby cam. So, kinakabit lang namin to sa tripod, tapos tatapat namin kay baby ganyan, and then gagawa kami ng Google Meet. Ngayon, sa Google Meet kasi, kapag more than 2 people yung naka-join dun sa call, hanggang 1 hour lang yung duration. So, every hour, kailangan mong gumawa ng panibagong room sa Google Meet. Pero, kung gusto niyo ng longer hours, mas maganda na dalawang people lang yun nasa call, which is etong phone na ginagamit nyo as the cam, and yung isa pang account nyo, which is gagamitin nyo for monitoring. And that one, maglalast yun kahit gaano katagal. And it's very practical, lalo na kung nasa bahay lang naman kayo at di naman talaga kayo like super, lalabas, aalis, ganito, ganyan. At saka, yung kailangan nyo lang talaga yung tututukan nyo lang, yung hindi kayo tayo ng tayo para silipin na, uy, okay pa ba siya? Ganon. Ganon kasi yung nangyayari sa amin before, guys. Habang nagtatrabaho kami, tas si Zion nasa room. Tayo kami ng tayo, palitan kami ni Daddy niyan, tayo kami ng tayo, kung para masilip lang namin kung okay pa, ganito, ganyan. Hanggang sa yun nga, naisip namin mag-improvise since ayaw namin gumastos na sobrang laki for baby cam. Ayun, gumawa kami ng ganito. So, yan, very helpful tip for you guys, especially dun sa mga, katulad namin, walang pambili ng baby cam. Ayan. Okay. Next one, ito, very helpful din sa amin to. Again, hindi naman to kasama doon sa norm na essentials for babies, pero masasuggest ko lang din na magkaroon kayo nito for tracking. It's called the Baby Daybook app. Yan. Ito, madadownload nyo to sa App Store. Sa App Store, sa Google Play Store. Yan. Ano siya? App siya for tracking yung lahat ng activities ng baby nyo. Now, most especially kung nagpo-formula si baby, mas maganda na meron kayong app to track it. Kung ano oras yung last feed niya, ganito. Kung gaano karami yung ininom niya. Ganun yung ginagawa namin kay Zion. Kasi para ma-make sure namin na hindi siya na-overfed. Or para alam din namin na, kaya umiiyak to kasi 4 hours ago na yung last na feed niya, so gutom na to. Ganon. So, mas madali nyo siyang malalaman kung ano ba yung problema ni baby, ba't siya umiiyak. And then, kung gusto nyo din mag-set ng time, or a reminder dun sa changing ng diaper niya, ganon. Importante to, yung vitamins niya. Actually, everything na almost all of the activities na meron yung baby ninyo, pwede nyo i-track through this app. So, yun, very helpful talaga siya. And you can use this for free. Meron lang mga limited na, I think na settings or limited na features na pwede nyo gamitin. Pero if you really want to experience the full capability of the app, I think it's only 79 pesos a month. So, hindi naman masakit sa bulsa yung subscription. Mag-subscribe na lang din kayo. Pero again, guys, hindi to sponsored ha. Ano lang to talaga, recommendation lang namin kasi talagang nakatulong to sa amin. So, ayun. So, that's it for everything. Meron ba ako nakalimutan? Ay, actually, may nakalimutan pala ako. Ito pa pala. Yung yung rubber mat. Ito. Yan. Yung rubber mat, guys, kailangan din to. Sobrang kailangan to. Na, nung una, actually, medyo nagiging complacent ako, hindi ako gumagamit talaga nito pag pinapalitan ko ng diaper si Zion. Pero napatunayan ko na kailangan talaga siya. Kasi, dadating at dadating yung point talaga, guys, na iihi siya habang papalitan nyo siya. Alam niyo yun, yung parang alam nila kung kailan sila papalitan. yung baby. Yung baby.
Alam niyo ba guys, yung meme na yon, yung baby. Ayan, hindi. Para lang sa mga baka kasi may mga nanonood na sensitive diyan. Pero ayun, basta bumili kayo niyan, importante 'yan. Ayun. So, ayun guys. Anyway, thank you so much for watching this. I hope nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo dun sa mga items na bibili ninyo para sa newborn ninyo. And yeah, again, if you haven't subscribed yet, please do subscribe and like this video. I will see you again on the next one. Bye!